Hindi po, Impo. Hindi pagsuway ang isipin ang magandang kapakanan ng mahal mo sa buhay. Tama po kayo. Normal na aswang tayo. Pero bilang mga magulang ni Mika, kami rin po ang higit na nakakaalam kung anong buhay ang dapat niyang tahakin. May araw ka rin sa akin, matandang aswang ka. Matatapos din ang buhay mo. At hindi mangyayari ang nais mo. Ako at ako lang ang makikilalang pinuno ng mga aswang. Ako lang! Katulad ng iyong ama, masahol ka pa sa pinakamasamang aswang na nabubuhay sa kadiliman. Ngunit ang kadiliman, meron ding liwanag. Ang sinumang nabubuhay sa kasamaan ay hahantong sa masamang kamatayan ng puno ng kadiliman. Hindi ka magtatagumpay, Amer, dahil isinilang na ang pinakamakapangyarihang aswang. Mas makapangyarihan pa sa... Hanggang saan ang kaya mong gawin para protektahan ang iyong anak sa mundo ng kadiliman? Paano kung ang sumpa na tinatakasan mo, dala mo pala sa iyong sariling dugo? Sa baryong ito, walang ligtas. Sa mundo ng mga aswang, walang pwedeng tumakas. Samahan niyo kami sa kwentong Lumipat Kami ng Baryo. Ang sakit, Julio! Hindi ko na kaya! Eto, inumin mo ang lamang gamot. Makakabawas ito sa sakit na nararamdaman mo. Hanggang kailan? Walang nakakaalam sa itinakdang araw ng aking pagsilang. Malapit na 10. Natapos nila na Impo ang 3 gabing ritual. Kung saan, hiniling nila sa kabilugan ng buwan. Doon ka magsisilang. Kabilugan ng buwan? Julio! Paniwalaan mo yun. Pinaniniwalaan ni na Impo na wala akong kapangyarihan para pigilan sila. Maayos na ang pakiramdam mo. Mabisa ang halamang gamot. Patigilin mo ang ingay ng mga aso. Bumibigat ang tiyan ko, Julio. Marahil, hindi niya gusto ang mga ingay ng mga nagsisialulungang mga aso. Patigilin mo sila. Amer! Gusto ko magpahinga. Huwag kang aalis sa tabi ko, Julio. Hindi kita iwan. Magpahinga ka. Nasa tabi lang ako ng anak natin. Ang pagsilang ng isang supling ay mahalaga sa mag-asawa. Tanda ng pag-iibigan ni Tenet at Julio. Pangarap nilang maging normal ang paglaki nito. Ang hangad ng mag-asawa ay hindi lingid kay Impo na may kapangyarihang basahin ang hinaharap ng mga kasamang aswang. Bakit ninyo itinigil ang ritual? Magpatuloy upang agarang ibigay ang ating kahilingan. Ikinalulungkot ko, Impo. Ngunit pinigilan kami ni Julio. Hindi nagustuhan ni Tenet ang paraan namin sa pagtulong para sa kanyang isisilang. Hindi siya ang masusunod. Isa lamang siyang karaniwang aswang. Si Julio ay hindi karaniwan, Impo. Sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. At hindi maaaring suwayin ang utos ni Julio. Ang mahalaga, iisa ang lahing nananalaytay sa kanilang katawan. Pati ang kasiyahan namin sa pagsalubong sa isisilang na aswang ay kanya ring pinatigil, Impo. Binabago ni Tenet ang ating paniniwala. Sa ngayon,
Pagbibigyan ko siya dahil dinadala niya ang anak ni Julio. Kailangang ligtas na maisilang ang kauna-unahang magpapatuloy ng ating lahi. Impo, Sana'y dinggin ang ating kahilingan. Maisilang ang bagong aswang sa mismong kabilugan ng buwan. Ang pagsilang sa sanggol ni Tenet at Julio ay nagdulot ng pangamba sa mga karatig baryo dahil sabay-sabay ang pag-aalulong ng mga aso. Kasiyahan naman ng mga aswang dahil isisilang na ang magpapatuloy ng kanilang lahi. Julio, Oh, bakit ka bumangon? Baka mabinat ka. hindi ako makatulog. Marami akong naririnig sa labas. Bakit maraming tao? Tenet, hindi ka pa ba sanay? Ganito daw kasi kapag may bagong isisilang na aswang. Binabantayan ng ating mga kalahi. Wala akong alam na may nabubuntis na aswang at nanganganak. Mula na magkamulat ako sa lugar na ito. Yun na nga. Yun ang dahilan kaya binabantayan nilang mabuti ang ating munting aswang. Dahil ito ang kinikilala nilang prinsesa ng lahi. Munting aswang? Julio, kung tawagin mong anak natin ay hindi tao, kundi isang... Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Lambing ko lang yun sa anak natin. Mga tao tayo, Julio. Oo nga't isinumpa ang ating angkan. Tayo ay may lahing aswang. Ngunit tao rin tayo. Pasensya na. Patawarin mo na ako. Sige, mula ngayon, hindi ko natatawaging aswang ang anak natin. At yun din ang sabihin mo sa kanila. Ayokong may makaaway sa sino man sa kanila, Julio. Pero ina ako. At hindi ako papayag na lumaking may paniniwalang anak ko na isa siyang aswang. Tenet. Iniiiwas ni Tenet ang kanyang anak sa mga kalahi nito. Tinuturuan niya kung paano mamuhay ng isang normal na tao ang batang si Mika hanggang sa ito ay magkaisip. Nakita ni Mika ang pagkakaiba nang itinuturo sa kanya ng kanyang mga magulang sa ikinikilos at sinasabi ng mga nakakasalamuhang aswang. Tito Amir, saan tayo pupunta? manghuhuli tayo ng hayop. Tuturuan kita. Talaga po? Mamimitas din po ako ng mga bulaklak. Ibibigay ko kay nanay. Mas importante ang matuto kang manghuli ng mga hayop kaysa mamitas ng mga bulaklak. Hindi mo makakain ang mga bulaklak, pero ang mga hayop hanggang sa paglaki mo, kapag mahusay ka ng manghuli, hindi ka magugutom. Kinakain ng hayop? Lalo na kapag sariwa. Pinagbabawal ng nanay na kumain po ako ng mga hayop. Pero nakikita ko po kayong nanguhuli. Ay, gusto ko pong matuto. Bata ka pa, mabilis kang matuto, Mika. Paglaki mo, mas magaling ka pa sa amin. Talaga po? Sige, Tito Amir. Turuan niyo po ako. Mika! Nanay? Halika! Tenet, isasama sana namin si Mika sa paghuli ng mga hayop. Pwede po ba, nanay? Magpapaturo po ako kay Tito Amir? Anong sinabi ko sa'yo, Mika? Nanay? Mukhang hindi pumapayag ang nanay mo, Mika. Sige na. Sa ibang pagkakataon na lang kita tuturuan. Opo, Tito Amir. Nag-aalala si Tenet sa kaugalian at paniniwala ng mga aswang na pwedeng matutunan ni Mika habang ito ay lumalaki. Bilang ina, hindi niya mapoprotektahan ang anak hanggang nasa iisang lugar sila kasama ang mga aswang. Aalis na kami, Impo. Nasaan si Julio? Bakit hindi niyo siya kasama? Impo,
Matagal nang hindi sumasama si Julio sa amin. Ang tunay na aswang ay hindi na kailangang yayain kumain. Kusa itong lumalapit. Hindi na rin siya sumasama sa inyo sa panguhuli ng mga ligaw na hayop sa gubat. Matagal na niyang pinutol ang gawain ng isang asawang impo. Imposible. Ang tunay na aswang nakararamdam ng gutom. Iyon ay kung nais niya pa rin maging isang aswang. Bibigay din si Julio. Hindi niya basta-basta matatalikuran ang buhay na nakasanayan niya. Sige na, humayo na kayo. Marami kaming sariwang karing maiuwi para sa iyo, Impo. Bago magliwanag ay babalik kami. Paalam, Impo. Sa koponan ng mga aswang na sakop ni Impo, malalakas at aktibo sa pagkuha ng mga pagkain mula sa iba't ibang baryo na kaya nilang puntahan, ngunit sa kanila'y walang sapilitan. Bakit walang kibo ang anak natin? Mukhang may hindi na naman kayo pagkakaintindihan ng mag-ina. Julio, gusto niyang sumama sa mga kalahi natin. Ano? Akala ko kinausap mo ng grupo ni Amir. Si Impo, nagkausap na ba kayo? Hindi pa. Kailan, Julio? Hindi madaling sabihin sa kanila. Lalo na kay Impo, Tenet. Alam mong tradisyon natin. Anong ibig mong sabihin? Nasa sinapupunan ko pa lamang si Mika. May kasunduan na tayo, Julio. Kung bakit ngayon parang nagdadalawang isip ka? Tenet, Kung wala kang lakas ng loob na sabihin sa kanilang plano natin, pues, ako ang kakausap kay Impo. paano kung hindi siya pumayag? Bawal pilitin ang ayaw manatili sa lugar na ito. Marami nang umalis sa atin. Walang sino man ang pumigil sa kanila. Ngunit nananatili silang aswang. Kahit nasa ibang lugar na sila. Nakararating sila dito kahit kalagitnaan ng gabi. Dumadalaw sila at nagmamano kay Impo. Tiretsahin mo na ako, Julio. Nagbago na nga bang isip mo? Walang kwenta ang ating napagkasunduan. Hindi totoo yan, Tenet. Paano tayo aalis dito, Aber? Hihintayin natin ang tamang pagkakataon? Paano? Kailan, Julio? Kung kailan sinakop na ng mga kalahi natin ang murang isipan ng anak natin? Maililigtas pa ba natin siya, Julio? Aalis tayo dito. Isang karawagan ang tumakas. Hindi ako papayag sa ganoong paraan ang gawin nating pag-alis. Kakausapin ko si Impo. Ako na, Tenet. Iba ang sitwasyon natin kumpara sa mga kalahi natin na umalis noon. Dahil kay Mika, mas lalong kinakailangan nating umalis dito. Kakausapin ko si Impo. Sa lalong madaling panahon, Julio. Dahil kung hindi, aalis kami dito ni Mika. Kasama ka man o hindi. Tenet. Buo ang isip ni Julio na lisanin ang lugar ng mga aswang, ngunit batid niyang hindi sila papayagan ni Impo dahil kay Mika. Pipigilan sila nito dahil gustong tiyakin ng mga kalahi ang kapakanan ng isang pagiging aswang. Ilalayo mo sa amin ang pinakabunsong aswang, Julio? Alam mo bang darating ang panahon? Siya ang hahawak sa pagkahalilang aswang. Impo, kahit saan kami magpunta, dala namin ang sumpa. Hindi kami tatalikod sa aming nakamulatan. Ngunit paano siya masasanay sa buhay bilang isang aswang kung ilalayo mo siya sa lugar na ito? Bata pa po si Mika. Nais naming maranasan niya ang buhay na kasama ng mga normal na kasing edad niya. Ano bang sinasabi mo, Julio? Na hindi normal tayo, ha? Impo, mga aswang tayo. Normal ang pagiging aswang natin. Alam niyo po ang ibig kong tukuyin, Impo. Mananatili kayo rito. Kailangang matuto ni Mika
kung paano mabuhay bilang aswang. Impo, kailangan magsanay siya dahil siya magiging pinuno balang araw. Ikinalulungkot ko po, Impo. Susuwayin mo ko, Hulyo! Hindi po, Impo. Hindi pagsuway ang isipin ang magandang kapakanan ng mahal mo sa buhay. Tama po kayo. Normal na aswang tayo. Pero bilang magulang ni Mika, kami pa rin ang higit na nakaalam kung anong buhay ang dapat niyang tahakin. Hindi namin hinihingi ang pahintulot. Bilang nakatatandang aswang, kami po ay magpapaalam sa inyo. Lilipat po kami ng baryo. Hindi sumagot si Impo. Mabigat ang loob na sinundan ng tingin ang papalayong si Hulyo. Hindi niya masisisi kung ito man ay aalis. Noong kapanahunan niya, nang siya ay nasa kabataan pa, gusto niya ring umalis, ngunit wala siyang takas at wala siyang lakas ng loob dahil siya ang itinuturing na pinakamataas na aswang. May dahilan kaya nais niyang manatili si Mika sa lugar na iyon. Tenet, ang mga gamit. Nakahanda na ba? Kailangan nating umalis ngayon din. Hindi pumayag si Impo. Hindi. Huwag na tayo magsayang na oras. Huwag tayo magpaumaga. Kailangan nating umalis ngayon na. Hulyo, malapit nang tumilim. Kailangan nating magbadaling kumilos. Mika, anak, halika na. Kumilos ka na. Nay, aalis tayo? Iiwan natin si Tito Amir? Saka ko nasasagutin ang tanong mo. Wala na tayong oras. Nay, saan po ba tayo pupunta? Bilisan nyo na. Pwede po ako maiwan dito. Marami naman po mag-aalaga sa akin Hindi dito. pwede! Nanay. Huwag matigas ang ulo mo, Mika. Saka ko na ipapaliwanag sa iyong lahat. Sumunod ka sa sinasabi namin ng tatay mo. Mika, Opo, tatay. Sasama po ako. tangi mga damit lang ang bitbit ng pamilya. Mabilis ang mga kilos at listo ang mga mata. Mahigpit ang hawak ng mag-asawa sa magkabilang kamay ng anak. Palabas na sila ng kubo ng humarang ang grupo ng mga kalalakihang aswang sa pamumuno ni Amir, ang kapatid ni Hulyo sa ama. Hulyo, bilib talaga ako sa'yo. Ang lakas ng loob mong suwayin ang kagustuhan ni Impo. May kanya-kanya tayong paniniwala at gusto. Huwag mo kaming harangin. Matapang ka rin. Kaya mo bang proteksyonan ang mag-iina mo kapag nasa ibang lugar na kayo? Hindi giyera ang pupunta namin. Kundi tahimik na lugar. Malayo sa inyo. Iniinsulto mo ang lahi ng mga aswang, Hulyo. Kailangan na nating umalis, Hulyo. Tumabi kayo. Walang pipigil. Kundi magkakagulo tayo. Magpasalamat ka dahil magkapatid tayo, Hulyo. Kung hindi, aalis kayo na hindi kasama ang pamangkin ko. Pabor sa'yo ang gagawin naming pag-alis, Amir. Kung mananatili kami dito, walang puwang ang pangarap mo. Ha? Tama ako, hindi ba, Amir? Ngayon, paaalisin niyo ba kami o mananatili kami dito? Hayaan niyo silang umalis. Tayo na. Kahit saan kayo magpunta, hindi niyo matatakasan ang pagiging aswang. Gabi-gabi naming ipapaalala yun sa inyo. Wala na tayong oras, Hulyo. Malapit nang lumubog ang araw. Bilisan na natin. Hanggang sa huli nating pagkikita, Hulyo, Tenet. Patakbong nilisan ng pamilya ang baryong kinalakihan. Tiniyak na bago kumalat ang dilim, makararating na sila sa lugar na ligtas na kanilang masisilungan. Tatay, bakit po sarado lahat ng mga pinto ng bahay? Bakit po may krus na nakadikit? Hindi tayo ligtas dito, Hulyo. Alam ko,
Pero ito ang pinakaligtas na lugar na pwede nating masilungan. Bakit po tayo nagmamadali kanina, Nanay? May sumusunod po ba sa atin? Naninigurado lang tayo, anak. Hindi pumayag si Impo na umalis tayo. Bakit po kasi tayo umalis? Sino kayo? Anong ginagawa nyo dito? Ale, galing po kami sa malayong baryo. Mabubuting tao po kami. Naghahanap po kami ng matutuluyan. Anong baryong inyong pinanggalingan? Hindi kami basta-basta tumatanggap ng dayo dito. Marami ng mga mapagkunwaring tao ang naligaw dito sa aming lugar. Marami sa aming mga kabaryong napahamak. Tinitiyak po namin ang inyong kaligtasan. Ano? Ang ibig pong sabihin ng aking asawa, wala po kaming dalang perwiso sa inyong mga taga rito. May anak po kami. Siya po si Mika. Tahimik din po ang buhay na hangad namin para sa kanya. Ay, susme! Ayan na! Nagbabadya na naman ang kampo ng kadiliman. Ay, sumunod kayo sa akin! Bilisan ninyo! Si Toyang ay pakialamera, ngunit mabait din siyang nasumpungan na mag-asawa. Nag-aalangan man, ngunit kung hindi sa narinig na alulong ng aso, wala siyang planong panatilihin ang mga bagong salta sa kanilang baryo. Kailan lang umalis ang nakatira dito? Duda ko. Hindi na yun babalik pa dito. Ako nga po pala si Tenet. Ang aking asawa, si Julio. Salamat po, Ale, sa pagtanggap niyo sa amin dito. Tawagin niyo na lamang akong Toyang. Aling Toyang, kanina po nang marinig ninyo ang alulong ng mga aso sa kalayuan, agad po kayong naalarma. Ay, ang pag-alulong ng aso ay may masamang hudyat sa amin dito. Ang mga demonyong yun, kung hindi takot, ay panggagambala ang hatid nila sa mga baryo. Nararating nila ang baryong ito? Baka ilang beses na, lalo na kung may mga bagong silang na sanggol. Hulo, magpahinga na kayo. Kailangan ko nang bumalik sa bahay ko. Nasaan pong iba ninyong mga kasama dito? Marami po bang naninirahan dito? Ay, marami. Ngunit kapag ganitong oras, wala ni isa man ang naglalakas loob na maglakad-lakad sa labas ng bahay. Abay, talamak ang lagim na dala ng mga aswang. Kung ganun pala, bakit kayo lumikas? O lumipat ng ibang baryo? O di kaya'y pumunta kayo ng syudad. At iiwan namin ang aming kabuhayan dito, ang aming mga pamilya. Saan namin sila dadalhin? Kami mahirap lang. Walang tigil ang aming pagdarasal na sana balang araw bumukas ang langit at magpakawala ng isang napakalakas na kidlat para puksain ang lugar ng mga aswang. Nakakatakot, Nanay. Pwede po ba kaming magpahinga, Aling Toyang? Ay siya, sige. Ay naku, pasensya na ha. Ito lang ba ang dala ninyong mga gamit? Opo, mga damit po namin yan, Aling Toyang. Ay, mga damit lang ang dala ninyo. Aba, mukhang biglaan ang pag-alis nyo sa lugar na inyong pinanggalingan. May tinatakasan ba kayo? At dito pa kayo tumuloy sa aming baryo? Wala po kaming sarili mga gamit na nadala, Aling Toyang. Ay, siya. At mukhang inaantok na ang batang ito. Iiwan ko na kayo. Balisa si Toyang ng gabing iyon. Ugali niya ang alamin ang buhay ng mga taga-baryo, lalo na kung bago itong dating. Iba ang pakiramdam niya sa mga bagong dayo sa kanilang lugar. Alam niyang sa likod nito'y may lihim na itinatago ang pamilya. Ay, umaga na naman. Ay, salamat na tulang aswang na nagawi dito sa aming baryo. Magandang umaga po, Nanay Ay, Toyang. Ay, nako. Ikaw na bata ka. Kasama ka ng bagong dating, hindi ba? Opo, Nanay Toyang. Ay, sorry po. Nagulat ko kayo.
Paano ka nakapasok sa loob ng aking bahay? Abay, anong ginagawa mo dito? Bukas po ang pinto ng bahay niyo, Nana Toyang. Akala ko po gising na kayo. Marami na po kasing mga tao sa labas. Ay, oo. Dahil maaga kaming gumigising. Hinahabol namin ang haba ng sikat ng araw. Dahil maaga kaming nagsasara ng pinto ng bahay. Para... Ay, nako. Hindi ko na naman napipigilan ang aking bibig sa pagsasalita. Nakakatuwa po kayo, Nana Toyang. Nakakatuwa kang bata ka. Ay, ilang taong ka na ba? 10 taon na po ako. Napakaganda mo, Mika. Ay, kung hindi dahil sa'yo, ay baka kagabi pa lang, napaalis na yung mga magulang mo dito. Ay, wag naman po, Nana Toyang. Wala na po kaming ibang mapupuntahan eh. At saka, hinahabol po ni nanay at tatay na huwag kaming abutin ng dilim sa daan. Ay, tama sila. Pero saan ba talaga kayo galing, ha? Anong baryong pinanggalingan ninyo? Sa baryo po ng... Mika? Nanay? Ay, Tenet! Nandito ka lang pala. Hindi ka nagpaalam sa amin ng tatay mo kung saan ka pupunta. Magandang umaga po, Aling Toyang. Ay, nagulat nga ako at nandito ang anak ninyo, Tenet. Abay, nagtaka ako kung paano siya nakapasok dito sa loob ng bahay ko. Ha? Bukas po ang pinto ni Nanay Toyang kaya pumasok na ako. Imposible! Pasensya na po kayo, Aling Toyang. May kalikutan po talaga ang batang ito eh. Ay, hayaan mo na. Baka nga nakalimutan ko. Iba na talaga yung nagkakaedad. Ay, siya nga pala, Tenet. Dalhin mo na itong mga kamote. Ilaga nyo nang may makain kayo ng pamilya mo. Salamat po, Nana Toyang. Ay, mamaya lang. Ipapakilala ko kayo sa mga taga rito, ha? Ang bait nyo po, Aling Toyang. Opo, salamat po ulit. Nag-alala si Tenet sa malayang pagkilos ni Mika sa baryong nilipatan. Bago pa lamang ay iniisip na ng ina na baka may makapansin sa kakaibang kilos ng anak. Ngunit hindi nito alam kung paano sasabihin na sila ay may lahing aswang. Totoo ba, Mika? Basta ka nalang pumasok sa bahay ni Aling Toyang? Siya lang po kasi ang kakilala natin dito, tatay. Hindi ko naman po sinasadya eh. Pero hindi naman po nagalit si Nana Toyang. Kahit na anak, ginagawa mo yan doon sa atin. Pero nasa ibang lugar tayo. At hindi natin sila kilala. Hindi rin natin sila kaibigan. Mabait po si Nana Toyang, nanay. Kailan po ba tayo babalik sa lugar natin? Hahanapin po ako nito ni Tito Amir. Anak, hindi na tayo babalik doon. Bakit po? Dahil gusto namin ng tatay mo na lumaki kang normal at ligtas sa mga tao, Mika. Wala naman po akong kapansanan, nanay eh. Anak, mag-iingat ka sa mga kilos mo. Ang mga ginagawa mo sa lugar natin, huwag mong gagawin dito. Balang araw, malalaman mo kung bakit. Paano po magiging normal ang kilos ko dito? Kung may mga bagay po pala na bawal kong gawin? Mika, Mas maganda po doon sa atin. Lahat pwede kong gawin. Bumalik tayo sa atin, nanay. Ayoko po dito. Wala akong kakilala. Mika, paunti-unti ay pinapaunawa ni Tenet at Julio sa anak. May pagkakataon na sinisisi ni Tenet ang sarili dahil noon pa sana sinabi na nila sa anak ang tungkol sa sumpa sa kanilang lahi. Lumaki itong iniiwas na lamang nila si Mika sa mga tradisyon at paniniwala ng mga aswang. At ngayon, malaki na ito. Masyado nang matalas ang pag-iisip.
Nais kumilos ng malaya, walang naiintindihan na kung anumang pagkakaiba sa buhay ng tao at ng aswang. Hello, Mika! Hello po. Hala, nag-push siya sa'yo. Magkaedad lang naman kayo, no? Kaya Pero ang ganda niya, no? O ayan, may mga kakilala ka na, Mika. Ay huwag kang mag-alangan na lapitan at kausapin sila. Opo, Nana Toyang. Panatag na ang loob ko. Dahil mabubuti naman kayo. Abay nag-aalala lang kasi ako. Ay noong mga nakaraan, baka hindi kayo magustuhan ng mga taga rito. Abay mukhang naaaliw sila lalo sa inyo. Marami po bang mga bulaklak dito sa lugar ninyo, Nana Toyang? Meron din naman. Pero napapanahon ang pagtubo ng bulaklak. Mahilig ka ba sa mga bulaklak? Opo. Yun po ang tinuturo sa akin ng nanay ko. Dahil babae daw po ako. Pamimitas ng bulaklak ang hilig kong gawin po noon. Oh, ay anong tinitingnan mo sa paligid? May hinahanap ka. Wala po ba kayong mga alagang hayop? Abay meron. Karamihan sa mga taga rito, nagtitinda ng mga karne sa palengke. Talaga po? Marami pong mga hayop dito? Ay bakit mo ba naitanong ha? Abay mukhang interesado ka sa mga hayop. Tinuturuan po ako ni na Tito Amir na manghuli ng mga hayop at magkatay. Ha? Ano ikaw mo? Gusto niyo po? Turuan ko po kayo, Nana Toyang. Ay nako, hindi. Hindi, ayoko. Natatakot po kayo? Naku Mika, hindi gawain ng mga babae. Lalo na sa mga katulad mo ang manghuli ng mga hayop. Lalo na't magkatay ng hayop. Ay susme, huwag mong yayain ang mga kababaihan dito ha, Mika. Bakit po? Kasi, baka ibang isipin nila sa'yo. Baka layo ang kanila. Ho? Baka mapagkamalang kanilang kampo ng mga aswang. Sa murang isip ni Mika, kumpara sa lugar na nakagisnan, dinomero ang kanyang kilos at pananalita. Mas nais ng 10 gulang na babae na bumalik sa dating lugar kung saan naroroon ang lahat ng kinikilala niyang pamilya. Julio, huwag mong kalilimutang isarado ang pinto pagpasok mo. Oo, Tenet. Dito muna ako sa labas. Sinong? Kamusta ka, aking kapatid? Anong ginagawa mo dito, Amer? Paano mong nalaman ang lugar na to? Ano bang klaseng tanong yan, Julio? May nakakaligtas ba sa pangamoy ng isang aswang? Maayos ang pag-uusap namin ni Impo bago kami umalis. Alam ni Impo ang mitiin namin na mag-asawa. Wala naman akong pakialam, Julio. Masama bang dalawin ko kayo paminsan-minsan? Masyadong maingat ang mga tao sa lugar na ito. Wala kayong puwang dito. Napansin ko nga. Nakita mo ba ang mga krus na nakadikit sa kanilang pinto? Akala nila may magagawa ito para pigilan kami. Umalis na kayo. Baka may makakita sa inyo dito. Huwag kami ang pagsabihan mo niyan. Sabihin mo yan sa kanila. Ang paglabas nila sa bahay, ang aming hinihintay. Huwag niyong sasaktan ang sinuman sa mga taga rito. Oops! Nadulas ka. Binabalaan mo ang iyong pamilya laban sa taga rito. May pinapanigan ka na ba, Julio? Mas pinapanigan mo ang mga tao kaysa sa kalahi mo? Tumigil ka, Amir! Ano ba talagang sadya mo sa pagpunta dito? Para guluhin kami? Alam ba ni Impo ito? Wala akong pakialam sa sasabihin ni Impo. Ano? Matanda na siya. Wala na siyang lakas para pamunuan lahi natin. Matakot ka sa sinasabi mo. Wala akong kinatatakutan, Julio. Alam mo yan. Amir, Pero tama ka. Isa lang ang pakay ko, kaya kami nandito. sabihin mo,
para makaalis na kayo. Tiyakin mong hindi kayo babalik. Hindi ka na dapat nag-aksaya pa ng oras. Sa pakay na yan, wala ka nang iisipin. Wala kaming planong bumalik pa. Usapang kapatid yan, Julio. Sa sinasabi mong yan, inaasahan kong tatalikuran ninyo ang buhay ng pagiging aswang. Tayo ng mga kasama! Batid ni Julio ang hangarin ng kapatid sa ama. Isa yun sa dahilan kung bakit nais niyang ilayo ang anak dahil maaaring sa maging dahilan nito'y ang madugong labanan ng magkapatid balang araw. Ipinatawag niyo raw po ako, Impo. Natagpuan ninyo ang kinaroroonan ng iyong kapatid. Opo, Impo. Sa baryong di kalayuan dito. Magaling kong gano'n. Nais kong bantayin mo silang mabuti, Amer. Lalo na si Mika. Pamilya ko sila, Impo. Hindi na ako kailangang pagsabihan. Mabuti kong gano'n. Kung yun lang po ang sadya ninyo, Impo, aalis na po ako. Amer, Impo, hindi mo pa naman siguro nakalilimutan ang patakaran ng ating lahi, hindi ba? hindi po. Natutuwa ako dahil ikaw ang tumatayong leader ng mga kalahin natin sa rehiyong ito. Ikaw ang siyang pinakamataas at may matalas mag-isip. Bulol nga lang. Salamat, Impo. Ngunit huwag mong aabusuhin ang iyong tungkulin bilang leader, Amir. Ano pong ibig niyong sabihin, Impo? Maaari kayong maglaglag. Kumuha na makakain ng anumang buhay mula sa lupa. Hayop man o tao. Batid ko yan, Impo. Wala akong nilalabag na tradisyon nating mga aswang. Wala, Amir. Ha? Huwag mong kalilimutan, Amir. Pinutol ang masamang gawain ng mga aswang. Ilang henerasyon na ang nakararaan. Ang mananalakay ng mga tao walang kalaban-laban. Hindi namin yang ginagawa, Impo. Kahit itanong niyo pa sa ating mga kalahi. Amir, Hindi niyo ako pinaniniwalaan, Impo. yan ang dahilan. Kaya ako nagdadalawang isip na gawin kang pinuno ng lahi, Amir. Impo, Isa kang aswang na sinungaling at utal. Impo! May mga pagkakataon ka pa, Amir. Kung hindi mapipigilan ng tadhana na ikaw ay maging ganap na isang pinuno, hindi ito magtatagal, Amir. Hihintayin ko lang ang tamang panahon. Iginagalang ko ang pasya ng lahi. Lalo na ang desisyon mo, Impo. Kayo pa rin ang masusunod. Maiwan ko na kayo. May araw ka rin sa akin. Matandang aswang ka. Matatapos din ang buhay mo. At hindi mangyayari ang nais mo. Ako at ako pa rin ang makikilalang pinuno ng mga aswang. Ako lang. Sakim sa kapangyarihan ng aswang si Amir, may sarili itong paniniwala at ginagamit ang lakas. Ginagawa niya ito upang siya ang mapiling leader ng grupo at hindi ang kapatid sa amang si Julio. Alam niyang lahat ng nangyayari ay nakararating kay Impo. Hindi lahat ng aswang ay pumapanig sa kanya, lalo ba't may iilan na pabor kay Julio bilang leader. Hoy Julio, dito ka muna.
tumulong ka pa rin at ay may pagtinda tayo dito ng gulayin sa palengke. Oo pare, sige. Nakakatuwa yung asawa mo, Tenet. Abay, napakasipag. Nakita ko kahapon, ilang puno ng nyog ang inakyat niyan. Kailangan po, Aling Toyang, para po may makain sa araw-araw. Eh bakit hindi na lang kayo mag-alaga ng mga baboy at manok? Kilala mo ba si Pedyo? Siya ang may pinakamaraming alagang hayop dito sa lugar natin. Karamihan sa kanya umaangkat ng mga karne para gawing paninda sa palengke. Talaga po, Aling Toyang? Sige po. Sasabihin ko po mamaya kay Julio. Uy, nakakatakot siya. Grabe siya. Ang tindi niyang manghuli ng hayop po. Kaya nga eh. Nakakatakot siya. Halina kayo, umalis na tayo rito. Oo, tara. Mika, huwag kang umalis. Si Mika. Nasaan si Mika? Ay, anong nangyayari? Bakit ba nagkakagulo yung mga kabataan? Diyos ko, si Mika. Julio! Ay, tama ba itong nakikita ko? Si Mika po ay nanguhuli ng hayop. Kakaiba po siya, Aling Toyang. Patakbo siyang gumagapang sa lupa. Kamit po ang kamay at paa niya. Ado! Tenet, anong nangyayari? Si Mika, ang anak natin, Julio. Dito ka lang. Mika! Mika! Nang marinig ang boses ng ama, saka lamang tumigil si Mika sa ginagawang paghabol nito sa mga hayop. Ngunit nakita na ng mga taga roon at nagtataka ang lahat sa kakaibang galaw ng batang babae. Bakit mo ginawa yun, Mika? Ako nang kakausap sa kanya, Tenet. Nanay, bakit po nila ako iniiwasan? Bakit po ganun ang tingin nila sa akin? Kasalanan ko to, Julio. Anak, makinig ka sa sasabihin namin sa iyo ng nanay mo. May ginawa po ba akong masama? Ang ginawa mo, hindi nila kayang gawin. Para sa kanila, hindi normal sa edad mo ang ginawa mo, anak. Pwede ko naman po silang turuan, tatay. Anak, hindi mo na gagawin yun, ha? Lalong hindi mo sasabihin kahit kanino man ang mga bagay na kaya mong gawin. Katulad po ng pag-akyat na mataas na puno ng mabilisan, pag-akyat sa bubong ng bahay. Diyos ko, Mika. Huwag mong gagawin yan. Yun ay dahil iba ka sa kanila, Mika. Iba tayo sa kanila. Ho? Hindi mo ba nakikita ang mga kilos nila? Anak, matalino ka. Alam mo ang pagkakaiba nila sa mga taong kakilala mo sa mga lugar natin. Bakit ganun, tatay? Anak, ibang lahi natin kesa sa kanila. Anong pinagkaibahan, Normal nanay? sila. Hindi katulad natin. May lahi tayong aswang. Ha? Kaya pala... Yun ang dahilan. Kaya ka namin inilayo sa lugar na iyon. Dahil ayaw naming lumaki kang maging katulad nila. Aswang din po ba kayo ni tatay? Anak. Oo. Oo. Pero ngayon nandito ka na. Mula nang dumating ka sa amin ng tatay mo, mas pinili namin ang mamuhay ng normal bilang tao at hindi bilang aswang. Galit po sila sa aswang. Ayaw nila sa aswang. Kapag nalaman nila, paalisin nila tayo dito, tatay. Oo, anak. Saan po tayo pupunta? Ayoko na pong bumalik sa lugar natin. Ayoko pong maging aswang. Ayoko po. Mabigat sa loob ng mag-asawa na sa murang edad ng anak ay malalaman nito ang pinanggalingan ng lahi. Ngunit yun lamang ang naiisip na paraan ng dalawa upang baguhin ni Mika ang nakasanayan nitong gawi ng aswang. Kahit sa kabila ng lahat ng ito'y ang pagiging malungkutin ng anak.
Hindi ba kayo sasama sa akin sa palengke? Sabado ngayon. Maraming mga paninda. Baka gusto nyong may bilhin kayong mag-ina. Mika anak, halika. Sumama tayo sa tatay mo. Ayoko po. Dito na lang po ako. Anak, ilang linggo nang nakalipas. Marahil hindi na nila maaalalang nangyari ng araw na yon. Malulungkot ka dito. Mag-isa ka lang at wala kang makakausap. Sa palengke, andun ang mga kaidaran mo. Paano po kung layuan nila ako? Ayos lang yun, anak. Basta wala kang ginagawang masama. Paano po kung tiradorin nila ako? Paano kung saktan nila ako? Ano? Naalala ko po minsan. Umuwi si na Tito Amir. May mga sugat sila. Dahil nakita sila ng mga tao. Tinirador at binato sila ng mga tao, tatay. Baka po gawin sa akin. Nakita nila kung ano tayo sa lugar na ito. Marami sa kanila ang mga kaibigan natin. Sa tingin ko, hindi ka nila magagawang saktan, anak. Tayo. Oo nga. At saka 'di ba? Marami ka rin namang mga kaibigan dito. Huwag ka nang matakot, anak. Nandito kami ng tatay mo. Kaya ka naming protektahan sa lahat ng oras, anak. Sa lahat ng paraan. Halika na. Huwag ka nang malungkot. Sumama na tayo sa tatay mo. Sa palengke, makikita ang lahat na abala sa paghahanap buhay. Listo ang mga kilos. Mahalaga ang oras ng lahat dahil may limitasyon ang bawat isa sa kanila. Nananatili sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Ganun ang routine ng mga tao sa palengke. Ay, mabuti naman at nakikipaglaro na uli si Mika sa mga taga rito. Mabuting batang anak ko, Aling Toyang. Halata naman. Kanino pa ba magmamana? Syempre sa mabait niyang mga magulang. Magkano ba isang umpok ng okra, ha? 10 piso lang po. Ay naku, gawin mo ng 3. Masustansya yan sa katawan. Dagdagan mo na. Sige na. Bilhin ko na yan lahat. Makakauwi na ako? Nako, sige po. Salamat po. O hayan, konti na lang. Abay, mauubos na ang paninda mo, Tenet. Swerte po ako ngayon. Kasi nandito kayo, Aling Toyang. Ang dami niyo hong suki. Ikaw din naman eh. Ay nako, anong oras na ba? Abay, nagsisimula ng magligpit ng kani-kanilang paninda mga kasama natin, Tenet. Magliligpit na rin po ba kayo, Aling Toyang? Ay, oo. Ay, tingnan mo ang asawa mo. Mukhang madalang ang namimili ng karne ngayong araw na to. Halos walang bumili. Ha? Pero kailangan nating magligpit. Oras na para magsiuwian ang lahat. Pupuntahan ko po si Julio. Konti na lang naman po ang liligpitin ko. Ay siya, sige, alis na. Ako nang bahala dito. Salamat po, Aling Toyang! Natutunan ni Tenet at Tulio na makiisa sa mga taga-baryo. Sila man ay natutong umiwas na rin sa mga aswang. Nakagiliwan nila ang makipagsabayan sa palengke ng mga gulayin at karne. Samantalang si Amir hindi mapakali, lalo ba't alam niya ang buhay ni Mika. Anong ginagawa niyo dito? Odas mo sa amin ni Iba. Bandayan si Mika. Makakaalis na kayo. Kami na ang bahala dito. Utos lamang ay galing kay Impo. Ang aming susundin, Amir. Pamilya ko sina Julio. Kung tatanungin ang pamilyang yan, sino sa palagay ninyo ang pipiliin na siyang magbabantay sa kanila? Walang masamang pinag-uutos ang Impo, kundi ang kaligtasan ng pamilya ni Julio. Hindi niyo ba ako naririnig, ha? Ako ang magbabantay sa pamilya ng aking kapatid. Umalis na kayo kung ayaw ninyong tayo-tayo ang magkagulo dito. Huwag mo kaming tatakutin, Amir. Wala ka sa posisyon bilang pinuno para mag-utos sa amin. Alam ninyo kung ano ang kaya kong gawin. Gusto nyo bang abutan ng taas ng sikat ng araw sa lugar nito? Tiyak na magiging abo kayo. Umalis na tayo.
Mga duwag na aswang, hindi kayo uubra sa akin. Masyadong pinahalaga ni Impo ang kaligtasan ng pamilya ni Julio. Ano sa palagay mo ang nais ipahiwatig ni Impo? Si Mika ang sadya niya. Paano yun, Amir? Plano ni Impo na gawing kapalit si Mika sa pamumuno sa mga aswang. Paano ka? Hindi ako magpapatalo sa isang babae. Walang kapangyarihan si Mika. Wala siyang lakas para pangunahan ng ating lahi. At isa pa, napakabata pa niya. Pero darating ang panahon, alam ni Impo ang kanyang apo ang mamumuno. Hindi ko nahihintayin ang araw na yon. Ngayon pa lang, aalisin ko na siya sa landas nating mga aswang. Sa pagdaan ng mga araw, lalong sumisidhi ang kagustuhan ni Amir na mawala si Mika. Ngunit anuman ang maling kilos niya tiyak na parurusahan. Samantala, normal na pakikisalamuha ang ginagawa ni Mika sa mga taga-baryo. Naging kampante ang lahat dahilan na rin na magtagal sila sa lugar na yun na walang aswang na naliligaw sa kanilang lugar. Bakit mo kasi pinayagang umalis si Mika? Malapit nang lumubog ang araw, Julio. Nagtanong na ako sa mga kapitbahay natin. Wala sa kanila si Mika. Saan siya nagpunta? Sinong kanyang kasama? Si Aling Toyang at ilan niya mga kaibigan. Sinundo dito ang anak natin. Dadalo daw sa birthday sa kabilang baryo. Malapit lang dito. Pinayagan mo, Julio? Tenet, ngayon lang umakto ng normal ang anak natin. Normal siyang kumilos. Ngayon pa ba natin siya pagbabawalan? Malakas ang kaba ng dibdib ko. Ano? May mangyayaring hindi maganda, Julio. Ngayon po lang niya sinabi. Sasama ako. Dito ka lang. Ako nang bahala. Kilala ni Julio ang kanyang asawa. Ang kaba at sapantahan ni Tenet ay nagkakatotoo. Isa itong kakayahan ng aswang at taglay nito ng kanyang asawa. Nagmamadali si Julio na hanapin ang kinaroroonan ng anak. Ay, bilisan ninyo sa paglalakad. Sinabi ko na kasi sa inyo bilisan ang pagkain. Ay, kabataan nga naman, oo. Tumakbo na po tayo, Nana Toyang. Ay, nako. Kaya ko pa bang tumakbo? Sa laki ng ugat ng binti ko. Ay, siya, sige na. Mauna na kayo. Takbo na kayo pa uwi sa inyo. Takbo na tayo! Bilisan na natin. Tara! Bilisan na natin. Tara! Oh, ay, Mika, sige na. Sumama ka na sa kanila. Ay, hindi po kayo makakatakbo, Nana Toyang. Diyan niyo na po ako sasabay. Matanda na ako, Mika. Iwanan mo na ako dito. Kaya kong itago ang sarili ko sa mga malalaking punong yan. Abay, ginawa ko na yan noon. Marami pang aswang yung naglilipana dito sa lugar na to. Nana Toyang, hindi ko po kayo iiwan. Hindi ka ba natatakot sa aswang? Hindi po. At saka, kaya ko rin pong magtago sa kanila. Ay, oo nga pala. Abay, nakita kitang gumapang. Ay, kung sa syudad kayo nanirahan, maaari kang sumali sa kompetisyon. Abay, tsak naman nanalo ka. Ay, pamilyar sa akin ang tunog na yon. Ano po yun, Nana Toyang? Kailangan nating magtago, Mika. May paparating na aswang. Ay, Jesus ko! Isang napakalaking itim na aso. Dahan-dahan siyang lumalapit patungo sa kinaroroonan natin. Nana Toyang! Ay, huwag kang gumalaw. Huwag kang kumilos, Mika. Huwag kang kumilos. Nana Toyang, kaya ko pong ulihin Huwag! yan. Ay, sus, may bata ka. Mas malaki pa yan sa'yo. Hindi yan kuting na mahuhuli mo. Huwag ka na lang gumalaw. Huwag po kayong matakot, Nana Toyang. Ah, hindi ba dapat ako ang nagsasabi niyan? Ay, Diyos ko! Kung ito na po ang katapusan ng buhay ko, kayo na pong bahala sa akin! Ay!
doble sa malaking kahoy. Bilisan mo! Ayoko, tatay! Ayoko! Huwag matigas ang ulo mo, Mika. Sundin mo ko! Ah! Ako ang sadya mo! Huwag kang aking anak! Ah! Hindi ako ang kanyang punderya, kundi si Mika! Tatay! Huwag kang anak ko! Ako ang harapin mo! Ah! Wag! Tatay! Anak! Nasaktan ka ba? Nakagat ka ba ng malaking aso ngayon? Hindi po, tatay. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang paparating. Kailangan natin makaalis dito. Si Nana Toyang po, nawalan po siya ng malay. Ako nang bahala sa kanya. Isasakay ko siya sa aking likuran. Ako na po magbubuhat sa kanya para makadamba siya sa likod mo, tatay. Oh. Hawak ka sa kamay ko. Kailangan natin na mabilisan ang pag-alis dito. Kayong umawak sa kamay ko, tatay. Akong bahala sa inyo ni Nana Toyang. Ha? Nandito na sila. Kapit, tatay! Ah! Ah! Bago pa man dumating ang grupo ni Amir, nakaalis na ang mag-amang Julio at Mika kasama ang walang malay na si Toyang. Sa bahay agad sila tumuloy na dalawa. Halos hindi makapaniwala si Julio sa nakita, ngunit agad niya itong ipinaalam sa asawa. Ano? Kailangan nating umalis sa lugar na ito, Tenet. Lalong mapanganib ang buhay ng anak natin. Sinong nag-utos na saktan nilang anak ko? Ha, Julio? Si Impo? Magtutuos kami. Hindi magagawa yun ni Impo. Alam ko, kaligtasan ni Mika ang gusto niyang mayari. Muntik nang mapahamak ang anak natin, Julio. Huwag mo nang ipagtanggol ang mga kasama natin. Paano kung hindi ka dumating? Hindi ko sila mapapatawad kung isa sa inyo ni Mika ang napahamak. Tenet. Bakit, Julio? Sabihin mo. Lumalakas ang kapangyarihan ni Mika. Ano? Hindi ko alam. Kung buhay pa ang nagaan yung malaking aso na nakasagupa niya, kitang-kita ko ang nangyari. Si Mika? Tiyak na babalikan nila tayo dito. Malalaman ng mga taga-baryo ang nangyari. At higit sa lahat, mabibisto nila tayo. Naguguluhan ako, Julio. Isang braso lang ang ginamit ni Mika na panghawi sa malaking aso na yun. Para itong papel na tumilapon sa malayo. Ano? Ang hagad natin sa kanya lumaking isang normal na tao, Tenet. Nagkamali tayo sa kagustuhan nating maging normal siyang aswang. Nagsimulang mangamba ang mag-asawa. Kakaiba ang pinamamalas na lakas ni Mika at sa oras na malaman ito ni Impo, pipiliin siyang mamuno sa buong kalahian ng aswang. Dahil sa kasaysayan ng mga aswang, ngayon lang may nagpamalas ng ganung kalakas sa murang edad lamang. Nanay, nagkakamalay na po siya. Ay! Aswang! Aswang! Oh. Aling Toyang, huminahon ho kayo. Ligtas na po kayo sa aswang. Ha? Ay, nasan ako? Ha? Nananaginip po kayo, Nana Toyang. Nananaginip? Teka. Hindi. Alam kong totoo yon. Dumalo tayo sa birthdayhan, hindi ba? Naglalakad tayo. Pagkatapos, may nakasalubong tayong isang napakalaking aso at wala na akong maalala. Ano nga bang nangyari? Marahil dahil sa labis na takot ninyo, Aling Toyang, nawalan po kayo ng malay. Hindi pangkaraniwang asog yun. Malaki siya eh. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Aswang yun! Sigurado ako aswang yun! Eh di sana, hindi na ho kayo nagising ngayon. At si Mika,
Heto po siya sa tabi ninyo. Mika, nasaktan ka ba? Anong ginawa sa'yo ng malaking asog yon? Anong ginawa sa'yo? Wala po, Nana Toyang. Mabait naman po yun. Nawalan ako ng malay. Pero nandito na ako ngayon. Ay, sinong nagdala sa akin dito? Ikaw ba, Mika? Ah? Sinundo po kasi kayo ni Julio. Humingi kasi ng tulong si Mika. Si Julio pong nagdala sa inyo. Ay, wala akong malay. Kinaya ako ni Julio. Ay, susme, nakakahiya ang nangyari. Aling Toyang, kain na po kayo. Nilagang hinog na saging po, oh. Salamat, Mika. Ay, nako, baka masanay ako nito. Masarap pala ang pakiramdam ng may kasama at may nag-aalagang kasama sa bahay. Pwede po kayong tumira dito, Aling Toyang, para may kasama po kayo. Pwede ba yon, ha, Tenet? Opo. Di po ba, Nana Toyang? Sa inyo naman tong bahay? Ha? Ay, abay, oo nga, no. Makakalimutin na kayo, Nana Toyang, ha? Ay, ewan ko ba. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Bakit ba kapag kasama ko kayo ng pamilya mo, Tenet? Pakiramdam ko, wala akong dapat na ikabahala. Ligtas ako. Lalo na kung itong batang ito ang nasa tabi ko. Nakahinga ng maluwag si Tenet dahil sa walang anumang maalala si Toyang sa pangyayaring iyon. Samantala, pilit na pinagtatakpan ni Amir ang totoong nangyari sa kanila, sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa amoy pa lang, alam na ni Impo ang totoong naganapa. Anong nangyari? Impo, malalim po ang sugat sa tiyan ni Merto. Halos wakwak na ito. Ngunit kasalukuyan na po siyang ginagamot. Hindi malabo ang aking mga mata, Amir. Nakikita ko. Nagtatanong lamang ako kung paano napahamak ang isa sa iyong mga kasamahan gayong maaga pa ang gabi. Impo, Ito ba ang pamamaraan ng pamumuno mo? Ang ipahamak ang kapwa mo aswang? hindi siya nakatakas sa malaking itak, Impo. Ang ginawa namin ay agad namin siyang tinulungan para dalhin dito. Maniwala ka, Impo. Itanong mo pa sa ibang kasama namin. Hindi isang matalas na itak ang may gawa nito. Gawa ito ng kapwa natin aswang. Ha? Sadyang matalas pa rin ang isipan ng matandang ito. Kung sino man ang gumawa nito, taglay niya ang lakas ng isang napakamakapangyarihang aswang na nabubuhay sa panahon na ito. Impo, Sino ang may pakana ng pagsalakay sa inyo? At ang ginawa niyong pagsalakay sa mga tao? Sino? hindi kami sumalakay, Impo. Nagawi lamang kami sa... Impo, sinaktan niyo po ako. Isa kang traitor. Kapwa mo asawang ay sinalakay ninyo. Hindi mangyayari ito kay Merto kung hindi niyo ginalit ang kapwa niyo kalahi. Nagkataon lamang ang nangyari, Impo. Isa pa, hindi ko inutos sa kanila na salakayin ang kahit sino man sa lugar na yon. Napadaan lamang kami doon. Humiwalay sa amin si Merto. Hindi namin inaasahan na mag-anyong aso siya. At iyan nga ang nangyari sa kanya. Pagpapatunay lamang ito na hindi mo kayang tumayong leader ng grupo. Hindi totoo yan, Impo! Huwag mo kong pagtataasan ng boses! Impo! Magmula sa gabing ito, inaalisan kita ng karapatan na umalis sa lugar na ito. Hindi, Impo. Huwag niyo po akong alisan ng karapatan. Tatanggapin ko lahat ng kapurusan na nangyari kay Merto.
Inaalisan kita ng kapangyarihan na maging leader ng Hukbong Aswang! Hindi! Narinig niyo ang sinabi ko! Ang sino man na hindi sumunod sa aking kautosan, manlalago sa akin, aalisan ko ng kapangyarihan na maging malaya bilang aswang! Gagapusin sa isang malaking puno at sasalubungin ang pagsikat ng araw, ang kaparusahan sa sino mang susunod sa kanya! Hindi! Sumiklab ang galit ni Amir sa naging hatol sa kanya ni Impo. Lalo itong nagkaroon ng pagnanasa na patayin si Mika. Ngunit katulad ng utos ng isang pinuno, mag-isa na lamang siya dahil wala nang nangangahas na sumama sa kanya. May panauhin tayo. Ha? Si Impo. Dumating siya mag-isa. Wala tayong dapat ikabahala. Salamat, Julio. Pumasok po kayo, Impo. Magandang gabi po sa inyo, Impo. Ang paborito kong mga aswang. Mahalaga po ang sadya ninyo. Hindi kayo maglalakas ng loob na pumunta sa lugar na ito na mag-isa. Sumabay ako sa katahimikan ng gabi sa pagbibigay pugay sa pamilya ninyo, Julio, Tenet. Ang nangyari, hindi namin kagustuhan, Impo. Kung katahimikan ng inyong hatid, ang ibig sabihin, hindi galing sa utos ninyo ang ginawa ng ating mga kalahi. Kailanman, hindi ko gustong may mapahamak sa sino man sa atin. Pilit kong pag-iisahin ang paniniwala ng lahat. Sundin ang tradisyon na may takot. Ngunit kakaiba ang pinasusunod ng kapatid mo, Julio. Si Amir, sinasabi ko na nga ba? Impo, kailangang baguhin ninyo ang inyong desisyon. Yun ang dahilan, kaya nais mapahamak ni Amir ang aming anak. Hindi siya magtatagumpay. Iba ang galit ni Amir. Isa siyang traidor na aswang. Alam ko. Hindi siya mangingiming baguhin ang kasaysayan ng aswang. Impo, kung ganon, manatili kayo rito. Ligtas kayo rito. Hindi ko babaguhin ang itinakda ng panahon. Kung iba dyan ang tadhana na dito matatapos ang aking pagiging aswang, buong puso kong tatangkapin. May isang bagay lang akong hinihiling. Ano yun, Impo? Huwag niyong hilingin na bumalik kami sa lugar na yun, Impo. Mabigat sa loob namin na hindi kayo paunlakan. Ngunit nakataya dito ang buhay ng aming anak. Alam ko, Tenet, Julio. Impo, Hiling ko lamang na hindi si Amir ang mamuno sa mga aswang. Wala kaming kapangyarihan para pigilan siya, Impo. Impo, nandito po kayo. Mika, nagkamali ka sa sinabi mo, Tenet. Ha? Kayo lang ang bukod tangi na may kapangyarihan upang pigilan si Amir sa kanyang kasamaan. Kayo lang ang makapipigil na gawin siyang pinuno ng mga aswang. labis na pinanghinayangan ni Impo. Buo ang loob niyang kumbinsihin ang mag-asawa na bumalik si Julio at mamuno habang hinihintay ang tamang panahon para sa anak nito. Ngunit naratnan niyang masaya itong nabubuhay sa nilipatang baryo. Dito ay muli siyang maghahatid ng gulo sa lugar ng mga aswang. Dumating na ang pinakahihintay ko.
Huwag ka masyadong mag-alangan lumapit. Alam ko ang iyong sadya. Batid ko na ito ang oras na matagal mo nang hinihintay. Ang alisin ako sa iyong landas. Katulad ng iyong ama, mas masahol ka pa sa pinakamasamang aswang na nabuhay sa kadiliman. Ang guhit ng kadiliman, meron ding liwanag. Ang sino mang nabubuhay sa kasamaan, hahantong sa masamang kamatayan na puno ng kadiliman. Hindi ka magtatagumpay, Amer, dahil isinilang na ang pinakamakapangyarihang aswang. Mas makapangyarihan. Sa nangyaring iyon kay Impo, tikom ang bibig ng lahat ng aswang. Walang may lakas ng loob na magtanong o magsalita. Maluwang ang ngiti sa labi ni Amir. Ilang gabing nagsiangalan ang mga aso, tanda ng kasiyahan sa pagkakaroon ng panibagong pinuno. Hulyo, Hindi nagkamali si Impo. Walang kasing sama si Amir. nagtagumpay siya sa kanyang masamang hangarin. Kawawang Impo. Anong klaseng kamatayan ang ibinigay sa kanya ni Amir? Hulyo, kung hindi tayo umalis sa lugar na yon, malamang buhay pa ngayon si Impo. Pinagtagpo tayo ng Tadana. Doon nagsimulang magbago ang kasaysayan ng mga aswang. Lahat ng ito'y nakasulat sa aklat ng dilim ng aswang. Ngayong wala na si Impo, ano mangyayari sa ating angkan? Hindi ko alam, Tenet. Walang nakakaalam sa susunod na hakbang ni Amir. Paano kung si Mika ang kanyang isunod? Kami ang maghaharap kapag nangyari yan. Hulyo, hindi lahat ng aswang ay kumakampi kay Amir. Ha? Hindi ba? Iilan sa kanila, ikaw ang nais mamuno noon. Noon hindi pa nila batid ang kasamaan sa puso ni Amir. Pero namalas nila kung paano magalit si Amir. Wala na sila magagawa pa, Tenet. Meron, Hulyo. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag kang gumawa ng anumang hakbang na ikapapahamak nating lahat, Tenet. Ang mahalaga, tahimik na tayong mamubuhay ngayon kasama si Mika. Paghahanda ang gagawin natin. Para din yun sa kaligtasan ng anak natin. At huwag mong kalimutan ang kahilingan ni Impo. Tenet. Hiling ko lamang na hindi si Amer ang mamuno sa mga aswang. Kayo lang ang bukod tangi may kapangyarihan upang pigilan si Amer sa kanyang kasamaan. Kayo lang ang makapipigil na gawin siyang pinuno ng mga aswang. Hindi natin bibiguin ang kahilingan niya. Sa paraang yun, makakabawi tayo sa kabutihan ni Impo sa atin. Sa pagkawala ni Impo, malayang nakalalayag kung saang lugar at baryo ang grupo ni Amir. Walang patawad kung manalasa sa mga hayop at mga inosenteng tao ang mga aswang. Walang patawad kung magasik ng lagim si Amir. Ay, ano nang nangyayari sa lugar natin? Nakalimutan na ba tayo ng Diyos? Hindi isang hayop ay walang tinirang buhay ang mga kampo ng kadiliman na yon. Dapat sila mawala sa mundo! Paano tayo ngayon? Wala tayong hanap buhay. Magugutom ang mga pamilya natin. Tatay, bakit po sila nag-iiyakan? Lahat ng mga hayop ay sinalakay ng mga aswang kagabi, anak. Lalo silang nagalit sa mga aswang, tatay. Kakampi tayo ng mga naririto, anak. Kaisa nila tayo. May mitiin tayong mawala ang mga aswang. Tenet, bakit?
Anong nangyayari sa'yo? Nanghihina ako, Julio. Bumalik na kayo sa bahay. Kayo ni Mika, lumayo kayo rito. Naamoy ko ang umaalingasaw na dugo ng mga hayop. Ibang nararamdaman ko. Huwag tayong magpapadala sa ating kahinaan. Tibayan mo ang iyong sikmura, Tenet. Nanay, bakit po kayo pinagpapawisan? Nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw, Mika. Huwag mo akong pansinin. Halika, bumalik tayo sa bahay. Aalalayan ko po kayo, Nanay. Anak, wala ka bang kakaibang nararamdaman? Wala ka bang nararamdaman pagkauhaw? Ang dami ko pong nainmat tubig kanina, Nanay. Kayo po itong nauuhaw. Kaya kayo po ang dapat na uminom ng tubig. Nangihina ang aking mga paa. Halos hindi na ako makalakad. Hawak lang po kayo sa akin, Nanay. Ako po ang magbibigay ng lakas sa inyo. Tama nga si Julio. May taglay na kakaibang lakas si Mika. At alam ito ni Amir. Mahirap paniwalaan na basta na lang niya paliligtasin ang anak namin. Dapat kaming maging handa. Titiyakin kong hindi siya magtatagumpay. Dahil sa naubos ang lahat ng mga alagang hayop, nawala na ng pag-asa ang mga taga-baryo. Ang nangyaring iyon, labis na ikinalungkot na mag-asawang Tenet at Julio. Alam ng dalawa na hindi doon nagtatapos ang gagawing pananalasa ng grupo ni Amir. Ay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy ang buhay. Patunayan natin sa mga aswang na yon na kahit ano pang panggugulo ang gawin nila sa atin, hindi tayo matitinag. Mga kababaryo, tama si Aling Toyang. Huwag tayong sumuko sa buhay. Magsimula tayong muli. Kakampi natin ang kalikasan. Napaliligiran tayo ng matatabang lupa. Mabubuhay tayo at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tama! Oo, lubot! Lahat ng mga bakanting lupa, tataniman natin ng mga gulayin. May mga hitik na bunga sa mga punong nakapaligid sa atin. Sisimulan uli nating mamuhunan ng mga alagang hayop. Hindi doon natatapos ang pangarap natin. Buhayin natin ang ating mga sarili. Bumangon tayo! Paano kung hindi tayo tigilan ng mga aswang? Paano kung gabi-gabi nila tayong salakayin dito? Paano kung hindi lang mga alaga nating hayop ang gusto nilang kainin? Paano kung tayo na mismo ang lapain ng mga aswang na yan? Lalaban tayo! Sa mga kalalakihan, huwag kayong matakot sa mga aswang. Maging sila man ay may kahinaan. Tutulungan ko kayo na labanan ng mga aswang. Lumaban tayo! Huwag tayo magpamatalo sa mga aswang! Lumaban tayo! Walang humpay ang ginagawang pagtatanim ng mga taga-baryo. Ngunit sa kagustuhang bumangon, naruroon pa rin ang matinding takot sa tuwing palubog na ang araw. Ngunit ang gabing ito ay kakaiba sa mga nakaraan dahil nakahanda na ang mga kalalakihan sa muling pagsalakay ng mga aswang. Aling Toyang, ay sus, may ginulat mo naman ako, Tenet. Bakit po hindi pa kayo natutulog? Ay, namamahay yata ako. Ngayon lang ako nakitulog sa inyo. Wala po kayong dapat ikatakot. Pagkatapos ng mga nangyari sa mga alaga nating hayop, Aling Toyang, ngayon pa ba ang handa ng mga kalalakihan natin? Ayun na nga ang ipinag-aalala ko, Tenet. Paano kung dumating ang mga aswang at magsilabasan ng mga kalalakihan? Paano nila lalabanan ng mga aswang? Paano kung yung mga kabaryo natin ang mapahamak? Huwag po nating isipin ang bagay na yan. Samahan po natin ang panalangin. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Hindi mawala sa isip ko yung naging usap-usapan tungkol sa mga kabaryo natin. Tungkol po saan? Ay kung bakit sa tagal ng panahon, ngayon lang sumalakay ng ganitong mga aswang. Eh bakit ganoon na lamang ang galit nila sa mga naninirahan sa baryong ito?
Hindi ba't dati na kayong sinalakay dito ng mga aswang? Yun ang dahilan, kaya maaga kayong nagkukulong sa bahay at naglagay kayo ng krus bilang pananggalang sa mga aswang. Oo, Tenet. Ngunit iba ang lupit na pinapamalas nila sa amin ngayon. Bakit pinupuntirya nila ang aming mga kabuhayan na para bang may nais silang ipahiwatig? Ay! Diyos ko! Ayan na sila! Dumating na ang mga aswang! Huwag kayong matakot, Aling Toyang. Hindi ka natatakot sa mga aswang. Nandito po tayo sa loob ng bahay. Hindi nila tayo papasukin dito. Ay, paano kung gawin nila yun ngayon? Ay, Diyos ko, Tenet, ayoko pang mamatay. Si Mika, nasan si Mika? Baka kung kunin siya ng mga aswang na yan. Natoyang, nandito po ako. Huwag kang sumilip sa kahit na anong butas. Baka kung maamoy ka nila, natatakam daw ang mga aswang sa mga murang edad. Lalabas ako, Tenet. Ay, nako! Ay, bakit pa? Dito ka na lang, Julio. Lalapain ka ng buhay ng mga aswang na yan. May nakita akong nagsisindi ng sulo sa kabilang bahay. Yun ang hudyat. Nasabay-sabay kaming lalabas ng bahay. Magpapakamatay ba kayo, Julio? Ay, paano mga maiwan yung pamilya? Ay, nako! Hindi ko talaga maintindihan ang mundo natin ngayon. Bakit kailangang isugal ang buhay? Kung pwede namang magtago na lang dito sa loob ng bahay. Tatay, sasama po ako. Ay, susme, isa ka pang bata ka. Dito ka lang. Huwag ka lalabas. Mag-iingat kayo, Julio. Talasan mo ang iyong pakiramdam. Hindi kami lalayo. Kapag may nangyari, alam mo na ang gagawin mo. Ako mahala. Tutulong po ako. Umupo ka sa tabi ng bintana, anak. Opo, nanay. Tama ba ito? Ha? Para akong nasa lugar ng may gera. At mukhang nagkakasundo pa kayo. Pati bata ay dinadamay niyo sa usapan. Aling Toyang, lumayo po kayo sa pinto. Nakalabas na po si Julio. Ay, naku! Mika, Sinusundan ko po ng tanaw si tatay. ganyan nga anak. Akong bahala sa mga kasama ng tatay mo. Sa kalaliman ng gabi, nagronda ang mga kalalakihan sa pamumuno ni Julio sa maingat na pagbabantay ng mag-inang Tenet at Mika. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi magawang sumalakay ng grupo ni Amir. Galit na galit ang pinuno. Isa kang tunay na aswang, Julio. Alam mo ang kahinaan ng iyong mga kalahi. Pero ngayon na ako na ang namumuno sa hukbo ng kaswaangan. Hindi mo ako mauunsihan. Ipadadama ko sa iyo ang lupit ng pamumuno ni Amir. May persyang nagroronda. Mabigat para sa amin na lapitan sila. Anong tawag mo sa akin? Pinunong Amir, masama ang kutob ko. Babalik na ako sa ating kampo. Diyan na kayo. Mga duwag! Para kayong hindi mga aswang. Kayo! Iiwanan niyo ba ang inyong pinuno dito? Hindi, Pinono. Sasamahan ka namin. Kumakalam na kami sigmura. Kailangan na namin ng pagkain. Kung ganun, kakain tayo! Mga kasama, papalapit na sila! Ito lang kamatayan natin. Walang aalis sa pwesto. Hayaan niyo silang lumapit sa atin. Ay, tumatayo ang balahibo ko sa tuwing nakakarinig ako ng mga alulong ng aso. Ibig sabihin, sasalakay na ang mga aswang. Nanay, nakikita ko si Tito Amir. Naamoy ko siya, anak. Ihahanda kong dadaanan natin. Ano man ang mangyari, kikilos na tayo. Huwag na po kayong lumabas, nanay. Ako na pong bahala. Hindi, anak. Hindi mo laban ito. Pinatay nilang mga alagang hayop. Gusto nila akong patayin, nanay. Nakakaramdam ako ng galit sa kanila. Hindi ako papayag na may mga kabayan natin masaktan dahil sa kanila. Mika, habang nagsasalita siya,
Unti-unting nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata. Namumula ito. Diyos ko. Ay, nandito na sila. May paghihiganti ko na si Impo at ang ating mga kabaryo. Ah! Mabilis siyang nakalabas. Susundan ko siya. Ay, tama bang mga narinig ko? Aling Toyang, kanina pa kayo nakatayo sa likod namin ni Mika. Narinig niyang lahat. Ay, hindi kayo normal. Isa din kayo sa alagad na kadiliman. Aling Toyang, kayo ay lahi ng mga aswang. Magpapaliwanag po ako sa inyo. Aswang ang pinatuloy ko sa bahay ko. Aswang ang kasama ko sa bahay ko. Aling Toyang! Isang hukbo ng aswang na kasama ni Julio. Planong ubusin ang lahat ng buhay na makikita nila sa baryo na yun, kasama na ang pamilya ni Julio. Nagpadala ng silakbo ng labis na pagpupunyagi si Amira sa kapangyarihang hawak nito, isang bagay na kanyang nakaligtaan. Kainin niyo ang lahat ng naririto. Magpakabusog tayo ngayong gabi! Mahabang gabi, Pinunong Amir, para sa isang linggong pagkain nakaahin sa ating lahat. Sirain ang lahat ng mga bahay at bukas lahat sila. Ang sisisihin ay si Julio at ang kanyang pamilya. Pinunong Amir, grupo ng mga kalalakihan, may mga dala silang sulo. Walang makakapigil sa atin. Patayin ang sino mang haharang! Nalino tayo mga aswang! Magsipaganda tayo lahat! Hawakan mabuti ang mga armas! Magandang gabi sa iyo, Julio. Aking kapatid. Isa kang tunay na kampo ng kadiliman, Amir. Dito na matatapos ang iyong kasamaan. Kasama ang iyong mga kampon. Julio, kampon ba kamo ng kadiliman? Hindi ba kasama ka sa binanggit mo? At nagsama ka pa ng mga kakampi? Sila ba ang regalo mo sa amin sa gabing ito? Masarap na regalo! Mga taong hunghang, iharap ninyo ang inyong mga sarili sa aming mga aswang. Nakapagdasal na ba kayo sa inyong Diyos? Nakapagpaalam na ba kayo sa inyong mga pamilya? Hindi kami natatakot sa iyo! Kakampi namin ang Diyos! Ha? Pinunong Amir, kinikilala nila si Julio bilang leader. Anong palabas ito? Alam nyo na pamilya ng aswang ang kinupkup nyo sa baryong ito! Hindi! Kilala namin ang pamilyang aming pinatuloy at binigyan ng aming tiwala. Dahil sa pamilyang ito, nalaman namin, hindi lahat ng aswang ay katulad ninyo. Magaling ka talaga, Julio. Kung ganon, mas madali para sa amin ang paslangin lahat ng naririto. Wala kaming ititirang buhay! Gawin mo, Amir! Matagal ko nang iniintay ang pagkakataong ito! Anong ibig mong sabihin? Malakas ka lang, Amir. Pero wala ka talagang kakayahang mamuno sa ating mga angkan. Tenet! Pinunong Amir, may inihanda sila ang paparating. Kailan pa nangyaring
na ang mga aswang ang natakot sa normal na tao. Huwag kang duwag kung ayaw mong mawakwak ang dibdib mo. Aswang, laban sa normal na tao. Huwag mo kong patawanin, Julio. Ang iyong pagtalikod sa inyong mga kalahi ay hindi nangangahulugan ng aming pagkatalo sa mundong ito. Walang ibang may kapangyarihan kundi tayong mga aswang! Nagkakamali ka, Amer! Ang pinakamakapangyarihan ay ang nakakaalam kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito! Ano't humahakbang sila pa atras? Itinataas nila ang kanilang hawak na mga sulo. Mukhang may inihanda kayong espesyal sa pagdating namin. Sige, Julio, magpagilas ka. Ipakita mo ngayon ang galing mo. Salakayin ang mga tao! Ngayon na! Ibaba ang mga lambat! Katasupusan niyo lang mga aswang kayo! Tulong-tulong tayo! Tulong-tulong tayo! Traitor ka, Julio. Sarili mong angkan. Ipinahamak mo. Matinding pagpapahirap para sa iyo. Kamatayan ang igagawad ko sa iyo. Julio! Sa likod mo! Hindi! Katapusan mo na! Bakit hindi gumagalaw ang aking kamay? Ano? Parang may puwersa ang pumipigil dito. Ikaw? Masama kang aswang, Tito Amir. Pinatay mo si Impo. Pinagtangkaan mo akong patayin. At ngayon, gusto mong patayin lahat ng kabaryo namin. Mika, imposible ito. Ano? Ganito siya kalakas. Mika, ako ito. Ang Tito Amir mo. Napag-utusan lang ako. Sa mundo nating mga aswang, may pinuno tayong sinusunod. Ikaw ang pinuno na iyong sarili, Amir. Wala kang kinikilala kundi ang sarili mo. Ni hindi mo alam kung ano ang itinakda ng tadhana ng mga aswang. Anong itinadhana? Ang braso ko! Ang itinadhana ng angkan ay ako! Siyang kikilalaning pinuno ng buong angkan ng mga aswang! Ako! Siyang pinakamakapangyarihang aswang sa buong mundo! Sana'y pinatay mo na lang ng maaga si Impo. Hindi niya sana nalaman ang iyong plano. Hindi niya sana binago ang nakasulat sa aklat ng kaaswangan. Aklat ng kadiliman? Oo! Ang aklat ng aswang. Sa aklat ng kadiliman, may isang pinunong itinalaga. Nagpakawala ito ng kakaibang kapangyarihan na itinalaga ng tadhana. Hindi maaaring baguhin ang kasulatan sa aklat ng kadiliman. Tanging ang pinakamatandang aswang lang ang may kakayang gawin yon, Amer. At yun ay si Impo. Ngayon, Amer, kilala mo ba ang taong nakasulat sa aklat ng kadiliman? Bitawan mo ko! Hindi ikaw, kundi ako! Ako lang ang pwedeng kilalaning pinuno ng mga aswang! Hindi ikaw, Tito Amir, kundi ako! Ngayon, Mika! Ngayon, bilang bagong pinuno ng aswang, una kong tutuparin ang kahilingan ni Impo! Anong... Ang mawala ka sa angkan ng mga aswang! Bakit? Nagiinit ang buong katawan. Nasusunog ang kalooban ng aking katawan.
Anong ginagawa mo sa akin? Hindi! Isa akong pinuno! Walang pwedeng pumalit sa akin! Hindi ako mamamatay. Mananatili akong aswang habang buhay! Labis na ang iyong kasamaan! Masamang ehemplo ka sa mga aswang na nais magbago. Patawarin mo ako, Tito Amir. Hindi ka dapat pamarisan ng ating angkan! Hindi! Hindi! Ah! Tuluyan ang naging abo si Amira kasama ng kanyang mga kampun. Kakaiba ang araw na yon sa mga taga-baryo. Ang orasyon na lihim na ibinigay ni Impo kay Mika ang siyang ginamit upang tuluyang mapuksa ang isang katulad ni Amira. Mula noon, tahimik na ang baryo. Ang mga natitirang aswang ay wala nang kinikilalang leader. Malaya nang nakikipaghalubilo sa mga normal na tao. Bukas ko na iatid ang mga alagang baboy na in-order mo, ha? Marami akong dideliveran at marami din akong diniliberan kanina. Walang problema. Tito Julio, alis na po kami. Ayaw nyo bang magpalipas ng gabi dito? Saka na kayo umuwi bago sumikit ang araw. Ilang panahon na lang, tatay. Pwede na silang lumabas kahit sa sikat ng araw. Pinadalhan ko sila ng mga sariwang karne, Julio. Maraming salamat po, Tita Tenet, sa pinabitbit niyo po sa aming mga sariwang gulayin. Bukas ulit, ha? Balik kayo. Maraming mga kaibigan na naghihintay sa inyo dito. Opo. Paalam sa iyo ngayon, Mika. Mag-iingat kayo! Ang saya sa pakiramdam nang mamuhay ng walang kinakatakutan. Walang sinusunod na pinuno at walang nag-iisip ng kasamaan. Nana Toyang, saan niyo po ako matutulog mamaya? Ay, salamat. Oo, Mika. Hindi na ako nakakatulog kapag hindi ikaw ang katabi ko. Tuluyan ang binitiwan ng anak natin ang responsibilidad niya sa ating angkan. Ayaw niyang maging pinuno, Julio. Nais niya pantay-pantay ang lahat. Normal na ang lahat. Salamat sa Diyos. Tunay nga na siya ang may likha ng langit at ng lupa. Ang lahat ng bagay ay nilikha niya at para sa Kanya.